Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Daily Gospel Reflection. Ngayon ay September 30, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, chapter 9, verse 51 to 56. Nang malapit nang ang panahong iakyat si Jesus sa langit, ipinasya niyang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Humayo sila at pumasok sa isang nayon sa Samaria upang ipaganda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang tanggapin ng mga Samaritano sapagkat siya'y patungo sa Jerusalem. Nang makita ito ni Santiago at Juan, ay kanilang sinabi, Panginoon, payag ba kayong magpababa kami ng apoy mula sa langit upang pugnawin sila? Ngunit bumaling siya at pinagsabihan sila, Hindi ninyo alam kung anong uri ng espiritu ang sumasa inyo. Sabi niya, sapagkat naparito ang anak ng tao, hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila. At nagtungo sila sa ibang nayon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Tuesday po sa inyong lahat. Sa Gospel, narinig natin na si Jesus ay papunta sa Jerusalem at dumaan sila sa isang nayon ng mga Samaritano. Ngunit, hindi siya tinanggap doon. Nagalit ang mga alagad na sina Santiago at Juan. Ang sabi nila, Lord, gusto mo, pabagsakin na lang natin yung apoy nang matupok silang lahat. Pero nung ginawa ni Jesus, pinagsabihan sila at anong sinabi? Hindi na parito ang anak ng tao para ipahamak sila. At sila'y nagpatuloy sa ibang nayon. Friends, dito natin makikita yung dalawang bagay. Una, ano yung natural reaction natin kapag tayo ay tinatanggihan, kapag tayo ay nire-reject. Diba? Nandun yung galit, nandun yung pagiganti, nandun yung pride. Pangalawang bagay na makikita natin, paano mag-respond si Jesus. Nag-respond siya na may pagtitimpi, may awa, at yung decision niyang magpatuloy. Kung isipin, ganyan din tayo sa buhay. Kapag may hindi pumapansin sa atin, kapag nai-ignore yung effort natin, kapag sinasabihan tayo ng masasakit na salita, madalas gusto nating gumanti. Parang ito na yata ang default mode ng tao. Pag ayaw mo, wag mo. Bahala ka sa buhay mo. Ayaw ko rin sa'yo. Diba? Ito lagi kung ayaw mo, wag. Pakialam ko ba sa iyo? May mga ganyan di ba? Pero iba yung pamamaraan ni Jesus. Hindi gumanti, hindi nagpatali sa galit, siya'y nagpatuloy sa misyon. Minsan, ang mas malaking laban natin ay hindi yung laban sa labas, kundi yung sa kalooban natin. Yung pagpipigil sa sarili na gumanti at ang pagpili ng daan ng kapayapaan. Kahit na ako, guilty lagi ako dito. Kaya ngayong araw na ito, kung anumang rejections ang matatanggap natin, i-offer natin ito kay Lord. Let us pray. Panginoon, salamat po sa iyong example ng iyong pagtitimpi at pagmamahal kahit sa gitna ng rejection. Turuan mo po kami na huwag gumanti ng masama sa mga nag-reject sa amin, kundi tumugon kami na may kabutihan at kapayapaan. Palakasin mo, Lord, yung aking puso na magpatuloy sa misyon kahit minsan kami ay hindi pinapansin o tinatanggihan. Naway mamunga ang aming pananampalataya at maging mapagpasensya kami at mapagmahal
Amen. Na-bless po ba kayo ng ating gospel sharing for today? Share po natin to sa iba. Alam niyo po, malaking bagay ito para sa ibang tao. Baka ito yung magandang reminder sa kanila na kung may magre-reject sa kanila ngayon, mapigilan sila dahil buhay ang salita ng Diyos. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, nag-aanyaya, halina, tayo ay lumalim at mamunga, lumalim sa pananampalataya at mamunga ng mabuting gawa. God bless us all.